Magandang araw mga kababayan, isang nakakabahalang balitang lumabas ngayon patungkol kay First Lady Liza Talasmax. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, nasa gitna siya ng matinding pangalib matapos nabasa mga ebidensyang tumutukoy sa kanyang posibleng pagkakasangkot sa ilang kontrobersyal na isyu sa pamahalaan. Ayon sa mga eksperto, ang mga ebidensyang ito ay may kayahang magpabagsak sa kanya at magdulot ng matinding epekto sa kanyang pangalan at posisyon sa gobyerno. Ipinahayag ng mga opisyal na ang mga dokumento at impormasyon na nakalap laban kay Liza ay magpapatibay sa mga akusasyon ng maling paggamit ng pondo at iba pang krimen na may kinalaman sa katiwalian. Ayon sa mga investigator, ito na ang magiging huling hakbang upang tuluyang mailantad ang mga mali at masamang gawain na posibleng naganap sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Maraming mga nagmamasid sa politika at nagsasabing malaki ang epekto ng kasong ito sa mga Marcos, lalo na sa mga miyembro ng kanilang pamilya na nanatiling makapangyarihan sa bansa. Habang patuloy ang investigasyon at mga otoridad ay nagsasagawa ng hakbang upang patuunan ang pansin ng mga kasong ito, marami sa mga mamamayan ang nagabang kung paano ito magiging epektibo sa kasalukuyang administrasyon. Tinututukan ng buong bansa ang sitwasyong ito at maraming naghalala sa posibleng epekto nito sa pambansang politika at sa kredibilidad ng kasalukuyang lider ng bansa. Ng mga susunod na hakbang ng korte at ng mga ahensya ng gobyerno ang magiging susi kung matutuldukan na ang mga aligasyong ito. At yan nga ang balita ng ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. At so far, number 56 ang number ni Attorney Vic sa balota. Pero alam nyo naman, ang COMELEC ay pabago-bago ang AMATS o ang tama, ang saltik ng mga jutang genemes. Kaya sa mga matatalinong botante, tignan ninyo ang pangalan pag kayo nagboto, wag lang tira ng tira dahil sa bawat tira ninyo na pagkakamali, kinabukasan ninyo ang matitira or mapapahamak. Alright, ano na ba ang mga eksena natin today? Okidok, by scam, military junta, isa ba ito sa pamamaraan ng ating mga bruskong-brusko? Umami na ang mga salarin. Yes na yes. Kaya naman, bago tayo mag-commercial muna tayo, gusto kong pasalamatan si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang may bahay na si Binibining Meya sa binigay sa aking regalong gold. Gusto niyo makita? Ayan, niregalan akong gold bar. Alright, nasa kanya pala yung gold bar, ano? Anyway, here we go. Paano matubuksan? Ayan, so, ayan, nabuksan ko na ito kanina. Ba't parang pahirapan? Ayan, ito pala yun. Alright, kasi makaka-relate kayo dito, Attorney Vic Rodriguez. Ayan, ito po ang binigay sa ating token of appreciation. Kasi gusto ko i-share sa inyo. Kasi talagang ako'y, na-touch ako. Seriously, ako ay nabuhayan. Nabuhay ang aking alindog ng aking kabataan. Kagabi galit na galit tayo. Pero I will try my best na hindi ako magalit kasi si Serrano Ochi nandito ang palangga ko since 2015. So ito pa niregalo sa atin ni Attorney Vic at ng kanyang may bahay. Ayan, na si Binibining Meya. Okay, dapat alisan na ang school practice ng fill in the blanks kasi nadadala sa pagtanda nila, sabi ni Bong Rosido Manlapas. Si Mariel Richardson, love ka namin. Thank you, mga langga. Thank you for loving me. So, regalo na Attorney Vic ay coaster. Ayan, Attorney Vic. Alam mo, plano ko to parang gawin ko siyang frame or parang painting. So, katulad nito, itong aking baso galing sa Friends. Saan ko ba ito binili sa not Universal Studio, doon sa kay Paul, hindi ko maisip ka anong pangalan na pinuntahan namin ng Rolando. Ayan. So ito yan, ganito yan para mga drama-drama para hindi masunog ang iyong muebles o yung iyong lamesa. So ano i-touch? Makaka-relate kayo dito dahil binigyan tayo ng, wala nyo. Ayan, alaala ng inyong kabataan, pitik bulag.
Ayan, regaluhan tayo. Eto, talagang tuwang-tuwa ako. Naalala ko yung mga kalaro ko na talagang talo sila lagi sa akin. Luksong Tinik. Ako yan. Yang nakabandana. That's me. Alright. Thank you so much. I really appreciate it, Attorney Vic. At talagang lahat ito nilaro ko. Wala na to ngayon eh. Dahil pang-addict na yung ginagawa ng mga bata eh, no? Dahil sa addict yung presidente ninyo. Ang sungka, ayan, ang galing-galing ko dyan. Tinatalo ko yung mga kapatid ko. Ayan. At syempre, ang luksong baka. Ayan. You know, yan si Lisa Tanas, mukhang suso ng baka. Luksong baka. Hi, Joy Rich. Alrighty. Okay, tignan pa natin. Alam mo, babala ko itong parang ipa-frame, ipaano ko siya. Hindi ko siya gagamitin as is. Pero ilalagay natin. Tapos i-display natin dyan para mayroon tayong karagdagang alindog. Alright. Here we go again, my darling Clementine. Okay. Here's the... Okay, ito na ang ating... Ayan. Ito, ang ganda pa rin ito ha. Bongga, oh. Wow! Brown cow. Okay, what's this? Oy, ang galing ko dito ng bata ko. Ang galing ko dyan. Sipa yan. Ang ginagamit ko, 25. 25. Ano ba yung salita yun? 25. 25. In-check yata ako ng bata. 25. 25. Alright. Sa atin sa ilong ko ay 25 lang yan. Alright. Pinakaborito ng mama ko, sabi ni Hana ko, ito ay what? Skipping rope. Okay? Or jumping rope. Di ba? Ang galing-galing ko yan. Ako yan ang Okay. May mag-aaklas ha. May narinig ako. At ito naman ay trompo. Oh my goodness. Ang galing-galing. At yung aso na yan, ang pangalan ay wag na natin ano yung aso, si Bantay yan. Kasi, mabait yung aso na yan. Iba yung mga asong julul sa Malacanang. At ang saranggola ni Maharlika. Okay? Ang ganda. I really appreciate it. Gusto niyo bang bumili? Magbenta na ako dito. Gusto niyo bumili? Tanong ko Attorney Vic. Para naman magka-business as usual tayo. I don't know kung sila ba gumawa nito. I don't know. But yeah, it's just beautiful, darling. Thank you so much. I really appreciate it. Gagawin ko to. I-frame natin, lalagay natin dyan. Hindi ko siya gagamitin kasi sayang. You know, dapat forever yan sa memories hanggang buhay tayo. Okay, go na tayo mga hitad. Kanya-kanya na silang salba sa kanilang mga sarili. Ayun na nga, Kate Watson, ang ganda ng mga collection mo. Idol. Yes, Kate Watson. Ayun na nga mga kababayan, kung inaraw-araw nila si Inday Sara since, I think, September of 2023, kung saan binato nila si Inday Sara sa 125 million confidential fund na talagang fake news nila na dapat ang Vice President ay tugisin, i-impeach, 'di ba? Lahat na lang ng kalaswaan, kasinungalingan, kapiki-pikian na ginawa ni Martin Romualdez, ni Bangag Jr., ang kanyang administrasyon, si Lisa Tanas at ang kanilang mga minions, ang kanilang mga trolls, na si Inday Sara, ito ay lumustay, 'di ba? May mga memes silang inilabas, ginastusan pa ng pera ng bayan, ng gobyerno ni Bangag, ang Office of Presidential Communications Office, nagpakalat na illegal ang ginawa ni Inday Sara, ang kanyang opisina sa Vice President dahil sa usaping 125 million confidential fund na hindi napatunayan na yan ay kanyang nilustay. Imagine niyo since September of 2023, dapat talaga hindi ako mingat. Di ba? Sanay kasi ako magsalita ng dire-diretso. Walang preno. Di ba? Ayoko nang mabagalan ng buhay. Dapat mabilis ng pacing ng buhay, mga hitad. Since September 2023 ay talagang inungkat yan dahil sinabi ko naman sa inyo yan na talagang tatargetin si Sara Duterte at si Pangulong Duterte at ang mga vloggers at lahat ng mga nagkikriticize kay Bangag. Kaya naman binayaran at binigyan ng mga malalaking pondo, malalaking pork barrel, mga budget insertion, di ba? Yan nga yung topic natin ngayon at yan ang pinasabog ni Congressman Ungab. Kaya binibigyan niya mga mangbubutas ng batas, ang mga huwad committee, ang mga buwakang ginimis, di ba? Katulad ni what? Yan dyan, yung mga huwad committee ni Abante, ni Kimbo na mukhang tukong uling. Di ba? Masarap talaga yan, igatong yung mga yan tagang uling na uling ang mga pagkatao.
Yan yung mga sinisira nila kay Inday. Andyan si makakaliwang grupo, si Antivirus, 'di ba? Lagi inimbestigahan sa Senado, sa Kongreso. Then anong ginawa nila? Okay? Hindi talaga sila nakontento. Ang Office of the President talagang dapat managot, Tapos sinasabi nila na ito ay hindi ginamit tama, where in fact ay pinapaliwanag na nga ni Inday ng Office of the Vice President na yan ay sinasagot na nila yung mga question na iyan at hindi pa yan napatunayan kahit sa COA, sa Commission on Audit na yan ay nilustay. The reason why, alam nyo na ngayon, kaya Setyembre pa lang ng 2023 ay tinatarget na si Sara Duterte sa 125 million na yan para ibaling ang issue sa kanya at kalimutan ninyo ang malalaking issue katulad na lamang ng nangyayari ngayon na bicameral report, bicameral conference report na kung saan binlangko ng buwaka ng inang Congress, Senador, Senate and Congress. At ang mayroong pakananan dyan, hindi lang Senate and Congress, hindi lang si Escudero, hindi lang si Martin Romualdez Tambaluslos, si Zaldico, si Kimbo, at lahat, si Grace po, at lahat ng mga kasabwat niyan, hindi po gagalaw yan kung hindi ubasbas ni Marcos Jr. ni Lisa Tanas. Kaya naman ang panira nila kay Inday Sara, impeach Inday Sara, may drama pa recently, di ba? Last year, I think that was November, December ba yun? Nung binanggit ni Bangag na hindi daw niya sinasang-ayunan ang pagpapa-impeach kay Inday Sara. May mga ganun siyang drama. Kaya nga sumagot ang INC dyan, ang ating mga ibang religious group, kayong lahat, na nagkaroon ng January 13, very successful event, panawagan na pagtugon ng INC sa panawagan ng kasinungalingan ni Bangag na huwag suportahan ang pag-impeach kay Inday Sara. Pero ano nangyari doon? Meron tayong expose meron tayong information actually coming from our informant na ginapang ni Lisa Tanas at ni Bangag at gusto pa nilang umakyat sa stage during that January 13 para ipakita sa taong bayan na sila ay sinusuportahan ng INC. Ito lahat ng mga ito ay in-expose ko na ito sa inyo. And I'm so happy, parami ng parami ang mga military. I hope. Okay? Ngayon, let's talk about military junta later. So dahil nga inaraw-araw, minuminuto, ginawang paninira ito kay Sara Duterte at sinasabi na nilusta yung 125 million funds, balikan natin ang mga yawa na ito. Araw-arawin natin minuto ng buhay ng mga bangag. Sigu-segundo ay uusigin natin ang mga jutang ginemes dahil ngayon ay nakikita nyo na ang pagbagsak, lagapak, plangak ng mga yawa dahil sa statement ng Office of the President Bangag through Bersamin, isa pang bangag na, hindi kami kasama dyan, labas kami dyan, senador at mga kongreso, Congress, the lower and the upper house, ang ang dapat sisihin ninyo. Where in fact, the moment na inilabas yan ni Congressman Ungab, hi Congressman Ungab, ayan, I hope patuloy ka na lumaban sa mga bangag dahil sa mga katulad mo na nag-expose ng mga ganitong klaseng usapin na kailangan malaman ng bayan. This is public interest. Public po ang at stake dito. Ang makikinabang kung tayo ay magwawagi sa darating na panahon. You'll never know. Ngayon, I don't know. Ngayon ba may pagtitipon kasi I think January 25. Anyway, inaraw-araw na mga yawa, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambaluslos, si Saldico, lahat yan, nagbabayad yung mga hinayupak na yan, lalo na si Lisa Tanas, ng trolls, hindi lang para puriin siya, na siya ay ang sexy, kasi laki na ng, kasi payat na siya ng listing ting, saka i-edit, saka tatanggal, pero nagbabayad ang gobyerno yan para atakihin si Inday Sara ng 125 million confidential fund para sirain sa mata ng Pilipino, sa mata ng international, sa pamamagitan ng pakipagsabwatan ng Huwad Committee.
mga kababayan, pero ang katotohanan, eto na. Sinampal na kayo. Actually, last year pa lang, sinampal na kayo ng mismong natural disaster na kung saan sinampal si Bangag nung nagsinungaling siya na mayroong 5,500 flood control. Pero wala pala. Ayaw niyo pa rin magsalita. Ewan ko sa inyo. Ang sarap niyo talagang painumin ng kape. Baka sakaling magising kayo. Bigyan kaya kayo ng kape. Reset, di ba? So ngayon, dahil nga patuloy nilang sinisira si Inday Sara, ano ang sabi ni Inday Sara dyan? Hanggang siya nag-statement si Inday Sara na ang dami naman nagpa-pop up ng mga message. Thank you. Hi Joey Quinto, how are you? I'll read it later. So ngayon, yes, patuloy nila na sinisira ang Sara Duterte. Ngayon na fact check na sila, tapos ayaw nyo pa rin ayaw nyo pa rin magsalita. Yung iba naman, 'di ba? Meron pa silang mga pakanan, 19 days lang ginastos ni Sara Duterte ang 125 million pesos. 'Di ba? Ang grabe. Yan ang kanilang mga fake news. December 20 ni-release. Yung confidential fund na yan. Natural, uubusin niya yan, 'di ba? Sa mga what do you call it? Kapaki-pakinabang na mga proyekto kasi ang budget every year. Kung di ba naman kayo tanga. Well, ginagawa kayong tanga. Yun yung sinasabi ko yung mga jutang sa mga Bangag. Mga palangga, ganito yan. Pinaint o ginawang kwadro, ginawang ipininta o ipinicture ng Bangag na gobyerno na si Sara Duterte ay ganito, naggastos ng ganyan ng confidential fund ng 125 million sa loob lamang ng 19 days. Mga kababayan, ayun again ang pagtatakip sa malaking ninanakaw nila, sa billion-billion pagnanakaw nila. Kaya nga, di ba, anong ginawa ni Inday Sara dyan? Nung patuloy siyang inaatake ng gobyernong ito, ng gobyerno ni Bangag, kaya naman siya ay what? Nag-resign sa DepEd. Hindi siya nagkapit-tuko at sinabi niya, sinabi niya na hindi na siya pwedeng sumuporta sa isang bangag na administrasyon at it's irreconcilable, wala nang uni-unit team dahil nga sa ginagawang pangbabastos nitong bangag na gobyerno, pambabastos sa kanya, pambabastos sa Pilipino dahil sa kadahilanang pagnanakaw sa budget. Dahil ang ginagawa ng bangag na gobyernong ito sa 125 million, ito ay what? Mga gimmick-gimmick gamit ang kanilang mga black propaganda, black ops, magaling dyan si Lisa Tanas dahil gusto nilang sirain talaga si Sara Duterte sa harap ninyo. Ngayon, mga kababayan, ano gagawin natin? Di syempre, patuloy tayo magdadadadadadada. Di ba? Dahil kung sila ay nagdaldal, simula noong September, dapat ako hindi na ako natutulog. Dapat kahit gabi nagdadaldal. Kahit na natutulog ako. Dahil sa panaginip ko, di ba? Di ba? Bangag. So, dapat ganun din tayo. Okay? Dapat ituon natin yung mas malaking usapin na isinampal ngayon sa inyo sa pamamagitan ng pag-expose ni Congressman Ungab ni Pangulong Duterte dyan na ito ay tinarantado ang paban ng bayan. Ano ang palusot ngayon, di ba? Ulit-ulitin para tayo maikulalya. Unang inilabas ni Ungab, sabi ni Marcos Jr., nagsisinungaling si Duterte, yan. Wala namang ganyan sa GAA. Kasi, lahat yan, hindi naman, walang bakanting, line doon. Kasi, ano naman yan, ang drama pa nila, pinag-aralan nila, may mga photo op pa sila during Christmas season, di ba? I think December 17, 18 yata, mga ganun. Nagpa-picture niya na kunyari inaaral-aral ni Bangag, hindi nyo alam, photo op lang. Dahil alam na ni Lisa Tanas na ilalagay nila yung number doon, yung figures doon para glinlangin kayo, mga kababayan. Kaya nga, masasalamat tayo dahil buong-buo pa rin ang pananalig ninyo sa ating Vice President na patuloy na binababoy ng gobyerno ni Bangag.
Dahil ito ang utos ni Lisa Tanas eh. Huwag tantanan yung 125 million na confidential fund ni Sara Duterte. Meron pa yan. Sinabi si Lisa Tanas, di ba? Galit na galit siya. Kunyari, sinasabi, nagagalit siya kay Sara Duterte kasi nung I think January, nung nag-start ang hakbang ng Maisog, di ba? Nagsalita si Pangulong Duterte, bangag yan si Bangag Jr. at yan ay nag-addictus benedictus. Nagpa-interview pa si Lisa Tanas, kaya taer na. Di ba? Na sinasabi, na sinabihan si, hindi ko nakalimutan ko na isang statement na nagalit si Lisa Tanas dahil tinawag na bangag ang kanyang asawang bangag. Pareho lang naman silang bangag. Hindi lang bangag, kidnapper pa, tsoktsakkera pa, hayop pa, smuggler pa, kawatan pa. Yung mga namatay na PSG. Dahil nakikitang ang ginagawa ni Lisa Tanas ay kundi kabalbalan pag nakaw ng pera ninyo. Kaya nga sabi ng iba, military junta na nga ba ang magaganap? Sabi ko nga, tuloy-tuloy lang natin at hindi natin alam kung ano yung nasa isip ngayon ng mga brusko. Dahil nga, hindi naman kayo tanga eh. Ewan ko sa inyo, nag-aral-aral pa kayo sa PMA. Dapat doon na lang kayo mag-aral sa mababang paaralan ng Kumunoy. Di ba? Yan dapat ang ginagawa nyo. Di ba? Anong malaki ngayon? Here we go again. Okay? Here we go, darling. Shout out sa inyo lahat. Okay? Okay. Ano to? We have your garments ready. Okay, fine, whatever. Okay. Okay, balikan natin. Ito ha. Araw-arawin nyo to. Mga kababayan, dahil dyan sa expose ni Congressman Sid Ungab, sana magising na kayo. Dahil ikumpara ninyo yung binabato kay Sara Duterte na 125 million. Siguro naman matatalino kayo, magagaling kayo sa mathematics, kahit basic lang, elementary mathematics. Dahil sa expose na yan ay ipinakita sa mga papel na yan na imagine ninyo ang pinag-usapan nila sa kanilang Congress, lower and upper house, na ang budget ni Bangag Jr. ng Office of the President is 10.4 billion. They talk about that publicly. 10.4 billion ang ilalaan. So after ng vice scam na hindi nyo nakita, ay tinago sa inyo. Pero thank you, Congressman Ungab. From 10.4 billion, naging 15.8 billion. Pinasikreto sa mamamayang Pilipino na dagdagan ang budget ni Liza Tanas, ni Marcos Jr. ng extra 5.4 billion pesos. Kaya nagtotal sa 15.8 billion. The question now, mga hitad, mga palangga, ano ba ang malaki? Yung paninira kay Sara Duterte na 125 million o etong putang inang Marcos Jr. na pasikretong dinagdagan ng 5.4 billion pesos ang kanilang budget? Sigaw na naman si Inday. Buti na lang. Wala nakakarinig sa akin. Okay? Dito sa bahay. 15.8 billion. Diba? Ang opisina ni Quezon, ang opisina ng senador, ng Senate of the Philippines. Okay? Ang pinag-usapan sa public deliberation, 12.8 lang ang i-allocate sa kanila. But, lingid sa inyong kaalaman na kayo ay patuloy na tatanga-tanga na lang ay dinagdagan ng 1.1 billion pesos. Ang tanong, kanino mapupunta yung 1.1 na yan na dagdag? Sa mga bulsa ng mga buwaka ng inang yan. Baka nga buong budget pa yun, mapunta lahat sa kanilang bulsa. Now, yung sa Speaker of House of Representatives, sa budget deliberation, 16.3, pero lingid sa kaalaman ng mga makikisig, ng mga matatalinong,
makabayan, mapagmahal sa bansang Pilipinas, dinagdagan pasikreto ng walang kaalam-alam ang isang vendor, ang isang doktor, ang isang nurse, ang isang inhinyero, ang isang maestra, ang isang obrero. Dinagdagan ng 17.3 billion. Ano ang malaki? Kayong mga militaring brusko, anong malaki? 125 million na isang taon mahigit nilang ginawang parang rosaryo para sirain si Sara Duterte. O eto pa lang, yung 2025 budget, wala pa yung 2023, wala pa yung 2024. I'm talking 2025. Sa kasulukuyang panahon. Ano ang malaki? 5.4 billion? 1.1 billion? 17.3 billion? Ano ang malaki? Ang 125 o yung mga figures na sinabi ko? Ha? Yan ang paulit-ulit natin gawin nating what? Sabi ko nga, kung sila ay minuto nilang binababoy si Sara Duterte para sirain, paalisin, 'di ba? Illegal nilang pagbintangan ng kung ano-ano. Pero ito pagtatakpan na lamang ng media, although nagsasalita na ngayon ng mga liyawa, 'di ba? Nagsasalita na dahil tuloy ang kanilang pagsasalita diyan, mga kababayan. Ay nako, talagang makikita ninyo na si Bangag ay bangag. Bangag sila pero ang galing-galing nilang magnakaw sa Kabanambayan. Si Bangag Jr. at si Lisa Tanas, kahit tulog, patuloy na nagnanakaw sa Kabanambayan. And we're not talking about Office of the President lang. Habang tulog sila at kayo ay kumakalam ang sikmura, si Lisa Marcos nangingidnap ng smuggle, nagnanakaw. Habang si Bangag ay sumisinghot, kumikita o nagnanakaw, not kumikita. Kasi when you say kumikita ka, that's an honest a profit. Pero nagnanakaw sa Agriculture Department, sa Bureau of Customs, sa DepEd, sa lahat, sa BIR, DBM, lahat ng ahensya ng gobyerno. So habang sila ay tulog, nagtutsuktsakan, nagsisinghot, patuloy silang kumakamkam ng Kabanambayan. Samantalang kayo, patuloy na naghihirap. And now you have to wake up, people. Ulit-ulitin natin. Okay? Na kailangang gumising na kayo sa katotohanan. At ang sagot, magkakaroon ba ng military junta? Dahil may mga nakikita tayo at may mga nagsasalita na magkakaroon ng military takeover. Yan ba ay legal o illegal? Gusto nyo ba yan? Mag-comment kayo dyan. Di ba? Mag-comment kayo, mga kababayan. Tingnan natin ang comment natin. Ano ang gusto ninyo? Juan Pantoja. Okay? Si Kate. Okay. Ano sabi dito? Okay. Gusto nyo? Sino ang gusto? Sabi ni Vitor Suntoy, sa page si Bangag, ang dami niya mga trolls. Exactly. Tony Biscasser, kasi manwa, o kumusta ka na palangga? Lamig-lamig da sa inyo, tugnaw-tugnaw da sa sa New York. Nakita ko yung weather no, 18. Oh my God. Anyway, love you palangga. Maris Gavero. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!